Kumusta mga mahilig sa katatakutan? Narinig niyo na ba ang alamat ng vampira ng Amazon? Hayaan niyong ipakilala ko si Camila Maria Monfort, ang uhaw sa dugong alamat ng Amazon. Hindi lang basta vampira si Camila, isa siyang maharlika sa kanilang lahi. Isinilang ilang siglo na ang nakalipas, sa kailaliman ng kagubatan ng Amazon, sinasabing isa siyang pari bago siya nabaligtad. Pero ang nagpapatindig balahibo sa kanyang kwento ay kung paano niya niyakap ang kanyang madilim na kapalaran. Ayon sa alamat, pinili si Camila ng isang sinaunang vampira para maging kanyang asawa. Pero sa halip na magpasakop, sinira niya ito at kinuha ang kapangyarihan. Naging reyna siya ng gabi, namumuno sa mga nilalang at espiritu ng kagubatan. Ang totoong nakatakot kay Camila Maria Monfort ay ang kanyang walang katapusang uhaw sa dugo. Hindi tulad ng ibang vampira na nagtatago sa dilim, tinutugis niya ang kanyang mga biktima sa ilalim ng siksik na mga puno ng Amazon. Nagsasalita ang mga sinaunang tribo tungkol sa kanyang nakakabighaning ganda at walang kapantay na lakas. Pero mag-ingat, ang kanyang ganda ay kasing nakamamatay ng kanyang kagat. Isa sa mga pinakakilakilabot na kwento ay tungkol sa isang grupo ng mga explorer na masyadong naglakbay sa kanyang teritoryo. Akala nila ligtas sila, napapaligiran ng makabagong teknolohiya at mga sandata. Pero si Camila, gamit ang kanyang daan-daang taong karunungan at kapangyarihan, ay nalampasan silang lahat. Natagpuan ang kanilang mga labi, walang dugo, na may mga nakakatakot na marka ng kagat sa kanilang mga lig. Marami ang naniniwala na ang Amazon ay buhay na buhay sa mga espiritu at madilim na puwersa, kung saan si Camila Maria Monfort ay isa sa mga pinakamapanganib na naninirahan dito. Ang kanyang alamat ay nagsisilbing isang nakakakilabot na paalala na ang ilang bahagi ng mundo ay nananatiling walang kontrol at mapanganib. Kaya sa susunod na makarinig ka tungkol sa isang ekspedisyon sa Amazon, alalahanin ang kwento ni Camila Maria Monfort. Hindi mo malalaman, baka nanood lang siya mula sa mga anino. Mag-ingat kayo diyan, mga mahilig sa katatakutan. At tandaan, minsan ang mga alamat ay higit pa sa mga kwento lamang. Mga babala ang mga ito. Hanggang sa muli, matamis na bangungot.